Hi, ako nga pala si Kuya Josh TV Official. Sa video ito ay meron na naman tayong bagong tatalakayin. Pero bago yon, sisimulan muna natin yung intro. Napapaisip ako kung bakit hinahayaan tayo ng tadhana na makilala ang isa't isa. Ngunit sa bandang dulo, magkakalayo rin pala. Ang sakit lang kasi kung kailan nakakabuo na kayo ng friendship, doon pa mayroong mangyayaring hindi mo inaasahan na siyang magiging dahilan kung bakit kayong dalawa ay magkalayo na ng kalooban ngayon. Sakit isipin na yung dating nandyan para sa'yo, ngayon wala na. Kung sino pa yung madalas nag-e-effort, kung sino pa yung nagbibigay ng full attention, kung sino pa yung willing na mag-stay sa'yo, yun pa yung madalas hindi napapahalagahan, madalas nababaliwala. Tapos nare-realize mo na lang isang araw pag hindi na siya nagparamdam na may halaga pala siya sa'yo. Ngunit sa pagkakataong yun, huli na ang lahat kasi hawak na siya ng iba. Ano nga ba ang mas mahirap? Yung pag-aaralang mahalin ang taong mamahal sa'yo, o ako mas ang mamahalin ka ng taong mahal mo? Para sa akin, kung handa ka nang ipaubaya dun sa taong nagmamahal sa'yo, okay lang, pag-alala mo siyang mahalin. Pero hindi kasi natin pwedeng turuan ng puso eh. Kasi in the first place, sa bandang huli pa, sa pain na hindi naman natin deserve. Kaya kung mamahalin mo yung taong mahal ka at tanggap ka, pero siya may ibang minamahal. Pagdadaan ka man ng iba, sarili mong kakayahan, di bali ng pagdadaan ka nila, basta ikaw wag na wag ang pagdadaan ng sarili mong kakayahan. Wag na wag kang maiinggit sa nararating ng iba. Pagkos pagbutiin mo na makamit ang mga mithiin mo sa buhay ng tahimik na paraan o sa tahimik na paraan. Hindi mo kailangang i-podcast ang mga gusto mong mga kating para pag dumating yung oras na nakampan mo na yun, wala silang masasabi. Lahat magbabago. Lahat iiwan ka. Ayaw man sa hindi, nangyayari at nangyayari pa rin yun. Ang sarap tumambay sa dagat habang kasama ka. Tapos sabay natin kinamamasdan yung paglubog ng araw habang magkayakap tayong dalawa. Pero lahat ng yun, imagination lang. At kailanman hindi na magiging totoo. Kung mabigo ka man sa pangarap mo, subok ka lang ng subok hanggang sa paglaan ng panahon ay makamtan mo ito. Ang hindi pagsuko sa pangarap ang siyang susi sa tagumpay na inaasam. Kahit gaano pa man kahirap ang pagdaanan mo, huwag na huwag kang bibitaw. Kahit na mayroong mga pagkakataon na walang naniniwala sa'yo, walang gustong sumama sa'yo sa mga pangarap mo, hayaan mo lang na gawin yung mga bagay na gusto mo, yung kinakasaya mo. Basta maging totoo ka lang sa sarili mo. Sabi nila, hayaan mo lang na masaktan ka. Kasi the more na masasaktan ka, the more na mas malalim
yung chances na matuto ka sa pagkakamali na nagawa mo, na hindi pala lahat ng ginawa mo ay magiging sapat para manatili siya. Kagaya nga ng sabi ko, walang permanente sa mundo. Lahat pwede magbago. Lahat pwede umalis. Pero, wag na wag mong isasara yung pintuan mo sa iba. Part talaga ng buhay ang masasaktan ka. Kasi kapag hindi ka nasasaktan, manhid ka, wala kang pakiramdam. Na-realize ko lang, kung gusto mo makamit yung pangarap mo, huwag mo siyang madaliin. Huwag mo siyang pangarapin. Hayaan mo lang na gawin yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo para maabot yun sa tahimik na paraan, sa tamang proseso. Kasi darating din ang araw, makakamit mo rin ito. At mapapasabi ka na lang salamat Panginoon. Kasi dati, pinapangarap ko lang to. Pero ngayon, nandito na ako. Salamat na hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Sa lahat ng pagkakataon na gusto ko lang sumuko. Yung pakaramdam ko na pupuntahan itong nagagawa ko. Pero, nandiyan ka pa rin. Sinasamahan mo pa rin ako kahit yung love story ng iba, nagagawa kong buuin. Pero yung sarili kong love story, hindi ko mabuo-buo. Para bang napaka-imposible para sa akin ang makatagpo ng tao natanggap at magmamahal sa akin ng totoo. Mahigit 30 dekada na akong nabubuhay sa mundong ito. Marami na akong nakilala pero yung isa sa kanila walang gustong sumama para samahan akong tuparin yung pangarap ko na matagal ko nang inaasahan. Simple lang naman ang gusto ko eh. Yung magkaroon lang ng bait at ng pagmahal na asawa. Magkaroon ng dalawang anak. Papalakin ko, walang araw ay iiwan. Yun lang yung gusto ko. Ang maranasan. Kung paano maging ama. Kung gaano kasarap yung kakaon at sariling pamilya. Na lahat na matutunan mo o lahat na matutunan ko sa aking ama ay pwede kong ibahagi sa kanila. Siguro, ang harap siguro ng pakaramdam na yun na tuwan mo yung tao na willing kang samahan hanggang sa matupad yung pangarap mo.